Naku mga kababayan, kitang-kita sa lugar na ito. Ito na ba ang sinasabi ni Mayor Isko? Magandang araw mga kababayan. Andito tayo ngayon sa may Liwasang Bonifacio, which is dito din ito sa harap ng post office, na kung saan makikita nyo naman sayang din talaga yung gusaling yan, sapagkat nga na ano kasi yan, nasunog kasi yan noong nakaraan, and sa ngayon di ko alam kung may mga tao pa ba yan o wala na. And maglalakad tayo dito, titingnan natin kung ano nga ba ang mga pagbabago dito under the leadership ni Mayor Isko Moreno. Dadaan din po tayo papunta doon sa Intramuros Bridge, and dadaan tayo dito sa Esplanade, which is dati kasi mga kababayan, nung dumadaan ako dito, may mga ilan-ilan ho sa mga basura dito, lalong-lalo na doon po sa may tubig. So titingnan natin, dahil isa po yan sa mga inutos nga ni Mayor Isko Moreno na ayusin, linisin ang iba't ibang location dito po sa Maynila. Which is dati naman, nung panahon po ni Mayor Isko, okay din ito, talagang malinis din talaga ang Maynila. And update pala tayo doon sa isang tulunggis na yun nga, nag-viral sa social media na kung saan ay nahuli na po sa ngayon, under din po yan talaga sa inutos nga ni Mayor Isko Moreno na tugisin ang mga tulunggis sa Maynila. Wala silang puwang dito. So dadaan tayo dyan, and papakita ko rin po sa inyo yung tubig dito sa may Pasig River para at least makita natin yung difference nung bago siya maupo bilang mayor ng Maynila nitong mga nakaraan lang, and kumpara natin sa bago at ngayong kasalukuyan na siya po ay nakaupo na bilang mayor ho ng Maynila. So tatawid lang tayo dito, and samahan nyo po ako. Dito naman malinis, and pumunta nga ako dito mga bandang alas 12 ng tanghali para at least, diba, hindi masyadong maraming tao at makipakita ko sa inyo kung ano talaga ang mga kaganapan ho dito mga kababayan. So dito naman okay naman, and nakikita naman natin very clear yung location. Wala naman tayo nakikita mga kalat, and isa nga yan sa mga utos niya na kung saan talagang buong Maynila kailangan maging maayos. Although, noong mga nakaraan nagkaroon po ng mga matinding pagbaha, hindi lamang po sa NCR, hindi lamang din sa Maynila, maging sa iba't ibang location po sa buong bansa ng ating bansang Pilipinas. So yan po sa mga sinabi nga ni Mayor Isko na kung saan dapat di umano ay maging under ng local government etong pamamahala po at pagpapatupad ng mga flood control sa ating bansa. Dito, nung nakaraan kasi sa location na ito dito, may mga basura yan, pero ayun nga sa utos ni Mayor Isko na kung saan ayusin, linisin ang mga estero, yung mga daluyan ng tubig upang nang sa gayon kapag ka nagkaroon ng mga patinding pag-ulan ay hindi po magkaroon ng mga pagbabara sa ating pong mga kanal. Dito meron yan dating basura, pero ngayon kita nyo naman talagang malinis na po mga kababayan. Dito naman okay naman, and kung titingnan po natin, wala naman pong kabur-basura mga kababayan. So malinis po. Maraming salamat po sa utos nga talagang under the leadership ni Mayor Isko Moreno na ayusin at linisin ang buong Maynila. Kung dati medyo nakakatakot syempre dito nga sa Maynila, kasi nung hindi po mayor si Mayor Isko, talagang dumami yung mga tinatawag po natin ng mga tulunggis. But this time naman talagang naayos na yan dahil nasasawata na. Lalo-lalo na pagdating sa mga kriminalidad, yung mga snatcher. So isa yan sa sinisiwata talaga ni Mayor Isko Moreno. Dito din, itong location na ito sa aking bandang kaliwa, dati din may mga basura yan, but at this time mga kababayan, makita natin, so malinis. Diba? So wala talaga, dahil nga yung mga ating mga DPS, mga Estero Ranger ay talagang tuloy-tuloy po na nagtatrabaho dito sa Maynila upang mas maging maayos at mabilis na mawala yung mga basura po dito na nagkakalat. So panawagan din natin sa ating mga kababayan na nawa din po ay magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili upang tayo ay makatulong din. So dito, okay naman. So wala naman problema. Ayan, so malinis naman po dito mga kababayan, which is pagdating kasi ng hapon, saka pa nagkakaroon dito ng tao. Dahil marami dito yung mga nagtitinda. Yaong mga nagtitinda kasi sa Quiapo, lalo-lalo na yun sa mga pinagbabawal na location, yaong mga bangkita. So dito po sila nabigyan ng pwesto, dito po sila lumipat. Kaya pagdating po ng hapon, higit na dito po ay may mga tao talaga. May mga tumatambay dito sapagkat ito nga, marami po nagbibinta dito yung mga pang Pinoy na talagang mga pagkain dito po nagbibinta sila. Isa yan sa mga sikat pa si Nining B, na kung saan nga po dito na din sila nagbibinta. Dahil doon sa Quiapo, sila po ay pinagbabawalan na po sa ngayon na magtinda doon sa mga illegal na location. Which is hindi sila pinagbabawalan sa iba or sa tamang location. Pero kasi, sila kasi mga nagtitinda yung iba doon ay sa mga pinagbabawal, yung mga sidewalk, mga bangkita. So which is bawal. Yan ang sinasabi nga ni Mayor Isko, which is bawal. And kung matatandaan po ninyo,
yung mga tinatawag po natin ng mga barangay hall ay talagang patuloy po na ginigiba. Medyo nakakalungkot dahil pira ng taong bayan yan. Ngunit ang mali ay mali, ang mali ay kailanman na hindi magiging tama. Tingnan po natin dito mga kababayan, okay din. And nagpapasalamat ako doon sa tulungan ng ating mga kaibigan, mga kababayan natin, ng mga vendors. I understand na kayo po ay naghahanap buhay lamang to survive and maibigay ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Ngunit, iyang pagtitinda nga sa mga pinagbabawal na lugar ay mahigpit po yan na talaga na ipinapatupad under the leadership of Mayor Isko dito po sa Maynila. And doon po sa usapin ng mga barangay hall na pinapagiba sa utos din po ni Mayor Isko Moreno sa ating mga congressman, hindi naman ho natin nila lahat sapagkat may mga congressman na talagang sumusunod at talagang tumutupad sa kanilang tungkulin at mandato para sa taong bayan. Pero yung pagpapatayo kasi ng barangay hall na di umano ay pinatayo ng isang congressman dyan sa barangay 313 and barangay 272 na kung saan sa ngayon po ay patuloy na naginigiba at hindi ho magtatagal ay matatapos na po ang pagdidemolish sa mga barangay nga na pinatayo sa mga location ho na aking nabanggit. So sinabi nga ni Mayor Isko, kayo ay naturingang congressman, which is alam naman natin pag congressman, mambabatas, no? So dapat alam nyo namang mali ang magpatayo ng isang gusali or ng isang barangay hall sa pinagbabawal na lugar. Alam nyo yan kasi bangkita, bawal talaga yan. Alam nyo din kasi kayo din naman ang gumawa ng mga batas na yan. Diba? So, ngunit kayo din mismo ang lumabag sa kung ano ho ang iyong ginawang mga batas. No? Katulad nga yan, ang bawal ho magtayo ng anumang mga nakakahambalang or nakaka-distract dyan sa mga ating pong mga bangkita sapagkat yan po ay daanan ng ating mga kababayan. Isa pa, nakakalungkot lang dahil yung barangay hall dyan sa barangay 313 ay itinayo mismo diyan sa may tapat mismo ng eskwelahan. And ayun nga, di umano, may mga sabi-sabi dyan. Ayun po sa ating mga ilan sa mga natatanong na di umano lang naman, ay meron daw na sa around 19 million mga kababayan. Hindi ko din naman sinasabi na totoo yan or hindi totoo sapagkat yan po ay aking narinig lamang sa mga ilan po dyan na sa ating pong na-interview. And nakita po ninyo, meron po din isang barangay na giniba na ayon po doon sa ipinaskill po nila na report ay meron nasa 9 million ang gastos. So, napakaliit lang ng barangay. Hindi ko nababanggitin yung isang barangay sapagkat sa mga susunod na araw, ito naman ay ating pupuntahan. Dito naman po, kung matatanaw po ninyo yung arc po na yan po ang Intramuros Bridge, which is nagpapasalamat din tayo sapagkat yan po ay na-maintain at dati pa man, noong way back 2016, 17, 18, isa na po ito sa talagang tinuloy-tuloy, lalo-lalo na po ang Esplanade mga kababayan sa pamumuno din po noon ni Manila Mayor Isko Moreno. And pinagpatuloy na lang din po ngayon nitong Marcos admin, itong Esplanade po na ito. Pero yung matatandaan po ninyo, yung arc po na yan, yung sa may Intramuros Bridge, yan naman po ay under the leadership of former President Rodrigo Duterte. And sa pakipagtulungan din po ng local government under the leadership of Mayor Isko Moreno. So, once again, maraming salamat. And yan po yung kasalukuyang update po dito. And kita-kita tayo sa susunod po nating video sa pag-update dito po sa Maynila.